The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus journeyed from one town and village to another, preaching and proclaiming the good news of the kingdom of God. Accompanying him were the 12, and some women who had been cured of evil spirits and infirmities. Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had gone out. Joanna, the wife of Herod's steward Chuza. Susanna, and many others who provided for them out of their resources. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We reflect on the role of women not only in society but also in the church. And the basis of this, because of the gospel, women also followed Jesus. Mary Magdalene, Chuza, and Susanna. That's why we have the Susanna's ministry, the collector's ministry or collecta ministry. Their patron saints, so to say, because these women provide for Jesus and His apostles. Hindi sila direkta nga nagalagaw, nagalibot, nagapreach, nagafacilitate sang miracles. Pero sila nagaserve sa nagaserve. Kinatanaw nila, tinlo ang bayo sa mga apostoles. Ay wala sila tiyempo manglaba. Pag-abot nila, kapoy sila sa obra. May pagkaon. Hindi ina ulipon, kundi alagad. Kaya kung kaisa may concept nga kung amo na ganing obra mo, ulipon ka. Niya ang asawa, ulipon. Hindi alagad na. Ulipon niya, wala freedom. Hindi voluntary na puwersa ka. Ang purpose mo para employment, bayad utang. Alagad iya service. That's why ang mga babayi sa simbahan hindi ulipon, alagad. Not a slave, but a servant in the Lord. So dira kita mahalin. So kung ano man mga konsepto sa mga ultra-feminist, kag kung ano dira, hindi inayabalasihan. Ikaduha nga balasihan sa akon homily. So ang babayi, hindi ulipon, kundi alagad. Wala gid nga take nga slave, kundi servant. Ang pari, hindi ulipon, kundi alagad. Lagi na take ang pari nga ulipon, kundi alagad. Amo man sa mga babae. Kaduha nga basis ang homily ko is God created them male and female. Ara gina sa Bible. So may distinction between male and female. Anything outside of this category of male and female does not come from God. Because ang naghalin lang sa Diyos is male and female. Kung maiban nga mga gender, creation sang tao, or effecto sang fallen nature. Not sinful, but fallen nature. So, kung ano man ang mga categories, may mga kung ano dira, may mga muni, amuna, muni. Male and female lang ang nagwa sa Diyos. The rest ng mga categories sa tao na naghalin. Nurture. O sa nature na naghalin. Nature. Hindi na yan sa Diyos. That's why amo nang stand sang simbahan. Hindi sinful, but disorder. May disorder. So hindi na sinful mag-agi. Hindi na automatic sinful. It's just a disorder. May
may cancer ka, it's not sinful. It's a disease. Luwas lang kung ibutang mo na sa action. That's why may mga orientations sa iban difficult because it's a disease. It's not sinful. Magsakit ngipon mo is not sin. It's a disorder. Something is wrong. May nahimo kita nga hindi isakto. Kag nag-amo sina. That's why hindi mo pag-atakihon ng sinfulness, kundi ang disorder. Psychological disorder. So hindi mo pagkondenaron. Agi ka, tumboy ka. Hindi na sinfulness. Wala ka siling, may cancer ka, may bukol ka, way ka na siling sina. Gakaluoy ka pa gani, ginabuligan mo. That's why male and female, halin sa Diyos. Ang outside sina is disorder. Due to nature, fallen, kaya hindi perfect. Or due to nurture, tugon may psychological upbringing, may disorder, absentee father, or ano dira. May disorder. So dira kita nagahalin. So gina-respect naton, wala gina-condenar ang other categories. Pero we don't take them automatically as sinful status or orientation, but should be realigned sa gusto sa Diyos. So may respect gihapon, may love. Wala mo ginapakasala tong kung sino tong may mga cancer, gina-respect mo. Hindi niya sala nga may cancer siya. Siguro nag-inom siya, pero hindi niyang cancer sala. Ang sala iya sa iya nga ginhimo nga ano to. Pero cancer hindi. Sunod nga balasihan, equal in dignity ang lalaki kag babayi, but distinct in functions. Equal in weight in terms of dignity, but different in roles and functions. So ang ila difference is not a reason to compete, but a reason to complement. That's why we rejoice in our differences, in the variety of our charisms and abilities. Because it's not for competition. It's for completion. Ma-rejoice ako kay nami ka magsaot. Ako yan nami magkanta, halimbawa lang. So kantahan ta ikaw para magsaot ka. Pero kung i-compete nato nini, different category, it's not for competition. Ang competition mo sa saot nga duha, na dira ka mo compete kay may good, better, best. Sa saot, sa sulod sang category sang dance. Pero kung i-compete mo ang singing sa dance, two distinct things, the same. Sa lalaki kag babayi. Kung ipakompete mo ang lalaki sa babayi, different categories. Compete ka mo nga mga babayi, ara ka mo daw mga Miss Universe, ka muna, compete ka mo da. Ang lalaki naman niya sa Mr. Universe. Pero ang lalaki mo nga Miss Universe, pag Mr. Universe ang babae, you confuse it. You confuse, bisan pa sa CR. Boys and girls. Lain niyang boys, lain ang girls. O dunga na bala sila, sino maperde sila dira? Girls. That's why sa simbahan, gina-acknowledge ang equality in dignity. Pareho na sila may dignidad. May dignidad siya, may dignidad. Pero gina-acknowledge man ang difference. Wala mo gina-confuse. Wala mo gina-paaway. Wala mo nagpaobra sa isang hindi iya kaya. Example, paobra nyo sa amon magbata. Paano kami magbusong? Because biologically, there's a clear distinction. Pero subong gina-intervene sang
science and technology. Ginapabata nilang laki. Butangan nila uterus. This is impossible. It's disorder. Paano mamunga ang paho sang kamatis? Unless may intervention, nga timixklamo da. Pero sa plaka adlaw, kung mixklahon mo na, may mga epekto na, may mga insect na nga magwa, may mga kunanuda. Kaya tigin intervene mo nga, hindi sa iya sa nature. Yeah. That's why equal in dignity, distinct in functions. Not to compete, but to complement. Anong kulang sa akon, kompletohon mo. Anong kulang sa imo, sa akon, mukwaon, kay ako makompleto sina. O di ka nami, amo na sa pagpadako sang bata, kung may kulang gani ang fatherhood, may disorder. May kulang ang motherhood, mother figure, may impact sa bata. That's why salamat kay may lalaki kag babayi. Maninay, maninoy, amay kag iloy. Kay kung mag-amo na, nag-mature, so to say, relatively compared sa kulang dira. So ano ang aton nga reflection? So amo ni, ano ang role sang babayi? Damo ang role nila, dalayawon. Si Jesus mismo nag-respect sa ila. In fact, sa tanan nga creatures, human beings, babayi ang sa top, Mary. Hindi si Peter, si Mary. Sa tanan nga mga tao, babayi ang crown, si Mary. Sa church, lalaki, Pope. Pero sa humanity, babayi, Mary. Diin sinang unfair sa simbahan. Amon priesthood, kay Mama Mary motherhood. That's why ang pinakadako nga function sang babae is motherhood. Ti Father, ano yung mga laon? Maiban man nga form sang motherhood. Ang motherhood diri may mean physical or spiritual. Basta motherhood means you bear life, you nurture it, you produce life. That's motherhood. Because a woman nga wala nagbusong kag nagbata is not a mother. It's just a woman. That's why ang woman mangin mother, mag-produce siya sang life. So motherhood is always related to life-giving. That's why ang mga babayi, ang ilag sina is to receive and to give life. So, ang lalaki, maprotect sa mother. Proteksyonan niyang balay, ang pugad, so to say. Agod ang mother, maka-nurture sang bata. So, kuhaon sang lalaki ito ang pagpagabutang, mga food, daluon niya sa balay. Agod ang mother, makatatap sang bata. So, hindi na yung discrimination sa babae because by nature, amo na ang lawas. Lalaki, may muscle, babae yan, nag-bears ang life. Dako ilang diri na yun pati. Kaya ma-carry sila mo. So, yung mga babae nga gamay, buli, budlayan, magbata. Kaya hindi ka carry. Nang lang dalag ko inyo buli. Ano. Tuod na, hindi na ya binastos. Pero that's the structure. Ang lalaki yang diri sa babaw. Kaya hindi sila mag-bear diri mo. Diri na ya, burden na ya. Sa structure mismo sang lawas. Bones. Mga forensic, mabalaan nila babae, lalaki. Saan pila pa katuig? Sa ano? Sa structure sang bones. Balaan nila, maplastar nila, babae ni. O lalaki ni. Nature mismo naghimo sina, hindi na nayang hambal mo nga ginhimo-himo lang. No? Nature mismo. So, motherhood. Basta mo lang ng motherhood. Of course, directly motherhood because produce life. Motherhood because you produce spiritual life. That's why ang babae nga wala ga-produce ang life. Biological or spiritual.
Wala naka-reach sa iya peak sang womanhood. Because the peak of womanhood is motherhood. Motherhood biological again, and motherhood spiritual. That's why ang babae nagakasatisfy. Kung magtubo ang iya tanum, nanamian ako ng bulak na father, akong bulak na gano'n na. Basta makita sang babae, my life, ang iya happiness. Normal nga babae. Makita iya my life, gatibok heart ya. Cute, kanami. Kamu ng babae. Basta may life, nag-rejoice ang babae. Lapit sila sa life. Pero kung may death, gahibi ang babae. Second nga role sang babae is multiplier of good things. Sa ilagin butang nga lawas to multiply. Ang lalaki will give something, babae will receive. Pero pag receive sang babae, dugay-dugay madamo, madako. That's why ginabutang ang goodness sa kamot sang babae kay sila ang may pagka-genius, may abilidad to multiply it. Dali bala ang imo asawa sang groceries. Lutuan niya ka sang bangkete. Dali bala ang imo asawa sang balay, himuon niya nga home. Ginapanami niya. Dali bala sang tela. Himuon niya nga bayo. May abilidad ang babae. Tagaibla sang isa katanom, after a month, damo-damo na sila nga tanom mo. Multiply nila. Lalaki, hindi na mo abilidad sang lalaki. Taguon lang niya sang lalaki. Dito siya sa gwa mo. Dito iya life. Babae, in-nurture yan. That's why kinangnan sang simbahan ng babae. Men is responsible, women are responsive. Once ma-receive ya, andam ka. Kay padamuon gid sang babae. Hatagan mo siya good, damuon niyang goods. Hatagan mo siya bad, damuon niyang bad. Kay multiplier siya, incubator siya. Tagaan mo siya one word, tagaan niya ka one sentence. Tagaan mo siya one sentence, balikan niya ka one paragraph. Psychologically mo ng babae. Kung anong ihatag mo, life siya mo, i-produce siya. I-multiply siya. Multiplier ang psychology sa babae. So kung may mga goodness, hatag mo sa babae, ga-multiply. Hatag bala sa kamot sa babae, tanong kung niya pagpadamuon. Pagpanamion, kagpadamuon. That's why remarkable. Amo ng babae. Ang babae nga wala ka padamo, kag wala ka panami, hindi babae. Lastly, but not taxative, kundi example lang ni. Ang babae is the container of values. Containers ang values. From previous generation to the next generation. Sila ang sa tunga, halin kay lola, kag sa apo. Silang kapatunga, lola, mama, apo. Karon si lola, kag si apo, layo siya. That's why it contains ang babae ang values, ang prayer, ang tradisyon, ang spirituality. Kag mo nang ipasa sa sunod. Kay silang container, taklubibla container mo, madula, layo ng gap, hindi na tumapasa. Once nga na weekend ang center, kag hindi niya mapasa sa sunod, tumbalay society mo. That's why if you want to destroy the society, tuduan ta ka. Destroy ang babae, ang mama. Destroy mo siyang iyang orientation, ang iyang values. Hindi niya mapasa sa sunod. Ang next generation will be worse. That's why nagaka-worsen ang next generation. Because something has happened in between sa ila kag sa previous generation. Wala nagasilimba. Lain ang values. Mga kabataan, subong nga manog pamana, kag hindi magsilimba. Ano ipasa nila sa bata nila? Nauntat na, wala garusari. O tanawan ninyo, kay garusari ka mo, tungod kay mama nyo mo.
Si mama niyo wala ga-rosary, next generation wala nag-rosary. Sa rosary pa lang na, sa values amo man. Bisan sa papamayo-bayo, bisan sa lengguwahe. Once nga may gap, kamo, mga mama, once nga mauntatan nyo na, kagindi nami ang inyo, no? Sigurado ako next generation will be low quality in terms of values. So remarkable, bendisyonan ka mo nga mga babae. Bendisyonan ka mo. Motherhood, multiplier, container sang values para mapasa ina. God bless you. God loves you. We love women in the church. Hindi sila sa limelight dire. Ara lang sila sa choir kagamo na. Pero ang ila function is to multiply the grace. To multiply the grace. Keep it intact and pass it on to the next generation. Amen. We pray for the sanctification of women, the women of our lives, our mothers, Mama Mary, Holy Mother the Church. We pray for Holy Mother the Church. For our sisters, for the religious sisters, we pray for them. They are the container of tradition and prayers, multiplier of God's grace. We pray for suffering women, battered wife, those who had been maltreated, suffered because of corruption in society, of too much greed and desire for profit. Women who had been abandoned by the significant persons of their lives. We pray for them. And we pray for women who work in the church, our Susanas, our councils, ministries, associations. They are special. They are in our hearts. We pray for them because God loves them and because God has a purpose for them in our homes, in our society, in the church, and in the world. We bless them. We love them. Hear our prayers, O Lord, you who live and reign forever and ever. Amen.